Hello mga buddy, andito na naman tayo sa ating spot. Dito lang sa likod ng bahay namin. Ayan. Low tide pa. Magandang maligo, pero yung plano kasi natin ngayon ay mag-fishing tayo. Susubok na naman tayo kung makakahuli. Kaya abangan nyo kung meron tayong mahuhuli o wala. Kahit wala tayong gaanong nahuhuli sa pag-vlog na to, sana suportahan pa rin yung munting channel natin. Please share, like, and pakipa-follow na rin po yung Facebook profile at page natin. So ayan, let's go! Ayan mga buddy, ito po yung spot natin kung saan tayo nakahuli. Ito po yung itsura pag low tide. Ayan. Dito po tayo nakahuli ng malaking barakuda at saka yung giant trevally natin ngayong 2025. Ayan. Dati nakahuli rin tayo dito ng malaking snapper. Ayan. Dito sa portion na to malalaki talaga yung alon. Kahit nga low tide, or kung mapapansin nyo, malalaki pa rin. Low tide na yan, pero malalaki pa rin. Lalo na kung high tide talaga. Hindi yan na papasok ngayon. Sa panahon ngayon na amihan. Pagkabagat, maraming nakakapag-fishing dyan. Yan yung isang spot rin namin. Gandang spot. At dito naman sa unahan, facing Pacific na po tayo. Yan. Pero base sa mga sabi-sabi at sa experience ko, dito maraming pumapasok na malalaking isda dito sa portion na ito. Yan rin yung mga sinasabi ng mga matatanda. Kung mapapansin nyo, hindi yan malalim mga buddy. Halos dibdib lang siguro or baywang yung lalim nito. Favorite na spot rin ng mga predator fish, kaya ng mga giant trevally, barakuda, at saka yung, of course, yung kaibigan nating pawikan. Dito rin siya naghahunt ng kanyang makakain. So ayan, ito po yung spot natin. Bali yung island na yan, yan po yung Divinubo Island. Shoutout sa inyong lahat mga taga Divinubo Island. At shoutout rin kay SKJ Backyard, tropa natin yan. Shoutout sa iyo, maraming salamat sa suporta at panunood. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Hindi, joke lang. Yan, pa-high tide na. Pero susubok tayo ngayon. Sayang naman dito yung pagbibilad natin kung hindi tayo magkakas. Subukan natin dito. Ayan, mag-sit up na po tayo. Yan, yung medium sit up pa rin natin. Yung siluna natin, 4,000. Ganun pa rin yung ginagamit natin. Masyado kasing mabigat pag hibi. Hindi naman malalaki yung bihira lang naman yung malalaking isda dito. Mas maganda yung maganggaan na rad yung gagamitin mo. Mas maganda nga ultralight. Ayun na naman si Pawikan. Lagot, andyan na naman si Pawikan. Naunahan na tayo. Andyan sa pwesto natin. Nakita ko yung ulo niya palabas-labas. Kasi pag andyan si Pawikan, napapansin ko wala tayong strike. Takot siguro yung mga ibang isda sa kanya. Pero sabiki yung gagamitin natin. Pakita ko lang yung sabiki natin. Ayan yung sabiki natin. Merong 3 taga or hook. First cast. Huwag ka lang pawikan, kakagat. Baka sakaling may talakitok. Unang cast wala. Nakikita ko dito yung buhangin sa ilalim ng spot natin. Mababaw lang talaga dito. Swertihan lang talaga kung makakahuli tayo na may papasok dito na malalaking isda. Pangalawa, wala. Low tide pa, mainit pa. Wala pang gaanong isda siguro. Yan, 3 lang, wala. Umali ka ng alon, mapapansin nyo, pumapasok na dito yung tubig. Yan talaga dito sa spot natin o sa kahit saang spot, dapat hindi tayo magkumpiyansa. Out of 10 siguro, meron yan malaking dalawa o isang malaking alon. Mapapansin nyo kanina, halos matagal na tayo dito, mga ilang minuto na, pero wala tayong napapansin na malaking alon, pero biglang lumabas. Kaya sa mga kapwa angler ko, alam ko naman na alam nyo yan, huwag tayong magkukumpiyansa. Ingat lagi tayo. Ika nga, hindi natin to hanap buhay, kundi ito'y libangan lamang. Kaya wag nating isakripisyo yung safety natin. Unahin natin yung safety natin bago yung isda, kasi makakabili at makakahuli rin tayo yan. Yan, dito naman cast tayo against the wind.
Yan, malapit lang yung cast natin kasi ano pa, malakas yung alon, malakas yung hangin, I mean. Kasi wala. Pangalawa, wala. Ayan mga buddy, walang kumagat. Dito muna tayo sa lilim. Masyado pang mainit. Totoo nga talaga na pag low tide talaga mahina or wala talagang kakagat kasi andun yung mga ibang isda sa malalim or nagtatago muna sila sa butas o sa mga bahay nila kasi mainit. Unlike kung high tide, malaki yung alon, mataas daw yung oxygen level, and then marami yung mga makakain nila, yung mga prey nila. Kaya nagsisilabasan din sila para kumain. Tapos yung pagpipishing naman natin, itinatiming natin kung tuwing umaga at saka hapon. Parang tao din, pang almusal at saka dinner nila. Time check ngayon is mga 4:30 na siguro, pero mainit pa rin. Antayin natin na bumaba-baba yung araw para hindi na tayo mainitan kasi may sisira yung hiram nating kaputian.